Nako, tila nabuhay. Ito pong si yumaong Senator Miriam Defensor Santiago sa katauhan ni Senator Rodante Marcoleta at talagang nakipagbardagulan, nakipagbalitaktakan dyan po sa Senado. At sa nangyaring hearing po ng Blue Ribbon Committee ay sinitaho ni Senator Marcoleta, ito pong si Senator Ping Lacson, na siyang chairman ng Senate Committee ng Blue Ribbon, na bakit siya nagbibigay ng mga pahayag at sa isang interview na kung saan ay parang meron na po siyang ginagawang paghatol, mga kababayan. At ito hong isyong ito ay sabi po kasi ni Senator Ping Lacson sa interview sa media ay mas naniniwala po siya at pabor kay dating District Engineer Bryce Hernandez kumpara dito po sa mag-asawang Diskaya. ang punto po ni Senator Marcoleta ay bilang chairman ng Senate Committee, yung sa Blue Ribbon, ay dapat huwag ka magpapa-interview at maglalabas sa mga pahayag kasi dapat maging patas ka. Kasi nagsasagawa pa ng investigasyon mga kababayan. At alam niyo sa mga ganyang investigasyon, parang pwede natin ikumpara na ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay parang isang hukom o isang judge, di ba, sa korte. Alam niyo yung mga judge o maging ang mga maestrado ng Korte Suprema, talagang yan po umiiwas sa media, hindi po nagkapa-interview yan. At ganyan din, yung halimbawa may mga pupuntahang party, naku, limitado ang pupuntahan niya ng mga okasyon. Kasi baka nandun yung may hawak siyang kaso, nandun yung akusado, o kapamilya ng akusado, o yung biktima o kapamilya ng biktima. So, baka mabibigyan po ng kulay yung kanya magiging desisyon sa isang kaso. Ganyan din dapat. So, ang pinakamatindi rito, kasi nagpa-interview po si Senator Ping Lacson at kinumpronta ni Senator Marcoleta. Ang matindi nung mainita na pinagpatayan po ng mikropono, ito pong si Senator Marcoleta. Ito, panoorin natin, dalawang video ito, mga kababayan. Yung una, yung pag-question, may mikropono pa yan. Tapos yung pangalawang video natin ay pinagpatayan na siya ng mikropono, pero diretso pa rin ang mga pananalita ni Senator Marcoleta. Unahin natin itong video na kung saan ay nag-raise ito pong si Senator Marcoleta at yung prejudicial na katanungan dahil sa bago magsimula po ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ito, panoorin ninyo, mga kababayan. Are you ready? Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions before we start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions, Okay, Mr. Chair. go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Ms. Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo an investigator, we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still investigating. Video 1. Yun po, no? At nagkaroon po ng maitang pagtatalo, mga kababayan, at sabi, away agad. Hindi nakasagot ng diretso at talagang matindi. Ito pong si Senator Ping Lacson ang ginawa. Sinuspendo yung
yung hearing, sinuspend muna. Tapos, habang suspended ang hearing, ay nagsasalita itong si Senator Marcoleta. At kanyang sinasabi, dapat hindi ka naglalabas ng opinyon. Kasi, lilitaw na meron kang kinakampihan. O tama ho yun, no? Dahil sa, nag-iimbestiga pa ho eh. Siguro, kung tapos na ang investigasyon at meron ng committee report, pwede na siguro na magsalita sa media, ganito talaga mas credible si ganito eh. O isa, wala. So, yun po ang punto ho ni Senator Marcoleta. Na tama rin naman ho, ako naobserbahan ko lang, sa lahat po ng mga hukom o maging maestrado ng Korte Suprema o lahat po, no, basta't may nakapending na kaso sa iyo, talagang umiiwas ho yan. Sa media, kayo ho, meron na ho ba kayong nalaman na nagpa-interview na isang Supreme Court Justice o sa Sandigan Bayan, presiding officer o judge sa isang RTC na nagpa-imbestiga o nagpa-interview tapos yung may kaso siyang hawak tungkol doon? Di ba wala? Sana ganun ho mga kababayan. Yun lang naman po siya nasabi ni Senator Marcoleta. Huwag maglalabas ng opinion kasi ikaw ay chairman, kumakatawang ka, maaring ma-impluensyahan mo yung miyembro at ang buong komite na yun na ang direksyon, di po ba? Kayo ho, anong pananaw niyo ho rito, mga kababayan? Dito po sa argumento ni Senator Marcoleta. Ito yung pangalawang video, ipapasok ko natin. Yung pinatayan na ho siya ng mikropono. O, panoorin po ninyo. Talagang dire-diretso ang pakikipagtalo at pakikipag-argumento ni Senator Marcoleta. Pero bago yan, bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. Okay? Ito, panoorin ho ninyo yung pagsasalita ni Senator Marcoleta na pinatayan na po na siya ng mic, pero tuloy-tuloy pa rin. Kaya nga sabi niya, i-record natin ito. Sige, ito panoorin ho natin si Senator Rodante Marcoleta. Sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. The point is, an investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. No, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na sa'yo. Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial questions. You're creating trouble to prevent the proceeding? Mr. Chair, sinabi ko na sa iyo, the interest of this committee is the impartiality, the objectivity. Sana huwag kayong magbibigay ng opinion. Why did you choose, for example, Bryce? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. You also express your I opinion. am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. What's your prejudice? Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kesa Diskaya. Bakit ganon? Why are we trying to prejudge this? Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are you then so we should not protective of judge. the Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Palagi niyong sinasabi, I am protective of the Discayas. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. O yan po, napanood nyo mga kababayan. Talagang, ang sinasabi, pinapaliwanag ho ni Senator Marcoleta, hindi niya intensyon na iantala yung pagdinig. Ang gusto niya lang, magkaroon ng paglilinaw. Nagpa-interview ka sa media. Ano ba yon? Dapat hindi. Kasi baka lilitaw na meron kang pinapanigan, di ba? Bias ka, parang gano'n ang lilitaw. At ang sabi nga ho, sabi naman ni Senator Lacson, bakit ka parang nagpoprotekta ka kay Diskaya? Sabi po ni Senator Marcoleta, yan, dapat. Mas maganda yan, tama yan, na itanong mo yan, hindi niya pinoprotektahan. I-record natin. Hindi po nila na-record Kasi ang gusto ni Senator Marcoleta, hindi, i-record natin. Buksan niyo yung mic. Pinagpatayin ho ng mic O, yun lang ho. Kayo ho, ano masasabi niyo ho? Dito ho, sa ating isyong ito na talagang pinagpatayan ng mic at di ba siguro valid naman yung tanong, di po ba? Na ako, pananaw ko tagal ko na rin po sa media, dapat kung ikaw ay magsisilbing judge, ikaw ay hahatol sa isang kaso na nakapending sa'yo, dapat huwag ka magpa-interview. Di po ba? Yun lang ang akin. Okay, kayo, ano pong inyong pananaw rito?
Okay, sa mga bago lang ulit sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share sa ating mga suki. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.